Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, magkakaroon daw ng preliminary investigation para sa kasong graft and plunder para sa mag-inang Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Libiste. Grabe, ano? Para daw ito sa sinasabing solar para sa bayan na kumpanya ni Congressman Leandro Libiste ng Batangas. Matatandaan ito'y nakuha niya noong 2019 sa edad na 21 anyos nang pinirmahan ni dating Presidente Digong Duterte ang kanyang franchise sa loob ng 25 taon. At sinasabi na ngayon ay hindi pala na i-deliver ito para sa sinasabing solar para sa bayan, sa mga kanayunan, sa mga probinsya. Tinataya daw di umano multi-bilyong piso ang kanyang nakuwang kontrata sa gobyerno na sinasabing hindi nga ito na-deliver sa ating mahal na inang bayan. Grabe, ano? Sa edad lang na 21 anyo, sinasabing naging multi-billionaire ito si Leandro Libiste. At sinabi nga ni Boying Rimulya na sa pagtulong ng kanyang ina na Senator Loren Legarda, kaya niya nakuha ang kontrata nga ito na sinasabing malaking halaga. At sinasabi pa mayroong mga foreign investor din siyang nakuha at hindi naman daw ito nagmaterialize nga. At sinasabi sa panahon ngayon ay hindi na pala tumatakbo itong kumpanya na ito. Grabe, ano? Kung may katotohanan naman itong sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ay dapat managot din sa sambayan ng Pilipina itong mag-ina na to. Dahil nga sa sinasabing multi-bilyong transaction na nakilang nakuha. Grabe, no? Nakakalungkot lang ito si Senator Loren Legarda na sinasabing dating tanyag na broadcaster dito bago napunta sa politika. Kaya lang nakakalungkot lang, nilamon na rin ang sistema ng politika talaga na talagang ang labanan dito sa ating mahal na inang bayan, lalo na ang mga politiko ay pera-pera lamang. At ngayon nga ang kanyang anak na si Congressman Leandro Libiste ay bumabangga sa Pamilya Recto sa Batangas. Grabe, ano? Talagang ang mga politiko talaga walang nagawang maganda dito sa ating bayan, kundi pang sariling interest lamang ang kanilang talagang layunin, hindi para sa interest ng mamamayang Pilipino, na sinasabing itong ghost electricity nga na hindi naman nag-materialize. Kung meron ghost projects sa mga tiwaling contractor na naging congressman, congresswoman sa sinasabing flood control, and meron palang ghost electricity na sinasabi laban naman sa mag-inang Leandro at Senator Loren Legarda. Sana naman talaga kung may pananagutan dito sa ating mahal na inang bayan ay dapat itong kasuhan. Talagang ganun yata talaga ang labanan ng mga politiko dito sa ating bayan. Kaya sa darating na 2028 talagang matuto na tayo na pumili ng karapat-dapat na ililuklok dito sa ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.